mga katakot-takot at higanting hayop sa ating planeta. Totoo nga bang nag-exist ito sa ating mundo? Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia? May mga bago daw na nadiskubre tungkol sa mga dinosaur na namuhay sa ating planeta noon. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang usapin na kinagigiliwan ng maraming tao sa buong mundo, ang patungkol sa mga dinosaurs. May bagong nadiskubre ngayon mga sangkay ang maraming mga scientists tungkol po sa mga ito, mga bakas daw umano ng mga dinosaur ang kanilang nakita. Isa sa matinding pinagdidebatihan ngayon mga sangkay ng mga Bible scholars ay ang patungkol po sa mga dinosaur, kung papaano po ito nag-exist sa ating mundo. Kung ito nga ba ay biblical mga sangkay, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia? Hanggang ngayon ay hindi matapos-tapos ang usapin tungkol po dito. Subalit mga sangkay, ayon sa pag-aaral at mga ebidensya ng science, ang dinosaurs ay totoong nag-exist sa mundo millions of years bago pa ang unang taong tumapak sa ating planeta na si Adan at Eva. So milyong-milyon na pong taon ang nakalilipas, nariyan na po ang mga dinosaur sa ating mundo. Kung kaya't hindi po kayang baliwalain ng lahat ang mga ebidensya, mga sangkay, o ang mga pinapahayag na patunay ng science kung papaano nag-exist ang mga higanteng mga hayop sa mundo bago pa man ang tao. Sa Biblia mga sangkay, hindi dinosaurs ang term na ginagamit. Kung babasahin po natin ang salita ng Diyos, may mga mababasa po tayo doon mga sangkay na tinatawag na sea monster, serpent, at ang most common na sinasabi ng Biblia ay ang salitang dragon. Ang mga creatures na ito ay na-mention sa salita ng Diyos o sa Biblia nearly 30 times sa Old Testament. Isa sa halimbawa mga sangkay ay ang sinasabi sa Psalms chapter 74 verse 13. Ayon po dito, you divided the sea by your might. You broke the heads of the sea monsters on the waters. Kung kaya't may mga Bible scholars, mga sangkay, na naniniwala po sila na itong mga dinosaurs ay dinidescribe sa ganitong klaseng pagkakakilanlan o identity mula po sa Biblia. Sa Isaiah chapter 27 verse 1 naman, sinasabi po dito, in that day, the Lord with His hard and great and strong sword will punish Leviathan, the fleeing serpent, Leviathan, the twisting serpent, and He will slay the dragon that is in the sea. So try to imagine mga sangkay kung gaano ka nakakatakot itong mga creatures na nababanggit sa Biblia. Marahil wala po tayong ibang mai-imagine mga sangkay kundi ang mga hitsura ng mga sinasabing mga dinosaurs na nag-exist noong unang panahon. Sa Jeremiah chapter 51 verse 34, sinasabi din po dito, Nebuchadnezzar, the king of Babylon, has devoured me and he crushed me. He has made me an empty vessel. He has swallowed me like a monster. So marami pa pong bersikulo sa Biblia, mga sangkay, na tumutukoy po sa mga identity ng mga ito na tinatawag na mga sea monster, serpent, or ang very common, ang dragon. Ayon sa pananaliksik ng mga scientists, ang dahilan ng pagkabura, mga sangkay, ng mga dinosaurs sa ating mundo ay dahil daw po sa tumamang asteroid. The extinction of the dinosaurs is widely believed to have been caused by an asteroid impact. At dito mga sangkay nagtapos di umano ang yugto ng mga dinosaurs sa ating planeta. Ngunit mga sangkay, naiwan po ang napakaraming mga ebidensya na nagpapatunay na nag-exist ang mga ito. Ang mga buto, mga sangkay, na nakikita sa iba't ibang panig ng ating mundo na pinag-aaralan ng science ay nagpapakita mga sangkay ng katotohanan na totoong nag-exist ang mga ito sa ating mundo. Ang dinosaur ay nagmula sa Greek word na dienos, na ang ibig sabihin ay terrible or fearfully great. O Soros, na ang ibig sabihin ay reptile or lizard. Noong 1842, lumabas ang terminong Dinosauria. Inilabas po itong term ni Richard Owen para mag-represent sa isang large fossilized bones na nadiskubre sa Southern England. At ayon po sa pag-aaral ng science, mga sangkay, 245 million years nag-exist sa mundo itong mga sinasabing mga dinosaurs. Sa 7 kontinente, mga sangkay, sa ating planeta, nahu
nahukay ang iba't ibang mga fossil o mga buto mula po sa mga higanting mga hayop o mga dinosaur. Ito ang nagpapakita mga sangkay ng patunay na totoo po silang namuhay sa ating planeta bago pa po ang unang tao sa ating mundo na si Adan at Eva. Pinapatunayan mga sangkay ng mga nadidiskubreng mga buto ng mga dinosaurs na ito sa iba't ibang panig ng ating mundo na milyong-milyon na po ang nakakalipas. Sila po ay narito sa ating planeta. Ang lalim ng mga nahukay ng mga buto ng mga creatures na ito, tinatawag na dinosaur, ay nagdedetalye daw kung kailan sila nabuhay sa ating mundo. Kung kaya't mga sangkay na ilalagay ng science ang detalye ng taon kung kailan sila nabuhay sa ating mundo. At neto lamang mga sangkay, nagkaroon po ng isang napakalaking discovery patungkol po sa mga dinosaur. Mula po ito sa isang quarry doon po sa United Kingdom. Ayon po mga sangkay sa bagong discovery, daan-daan daw po ng mga dinosaurs footprints ang nadiskubre sa isang quarry doon po sa United Kingdom. At ito daw po ay nagmumula pa sa Middle Jurassic era. Ang mga bakas ng mga higanting hayop na nadiskubre. Pinaniniwalaan mga sangkay ng Oxford University na ang mga bakas ng mga paa ng mga higanting hayop o mga dinosaur ay mula sa iba't ibang klaseng mga dinosaurs noon. At hanggang ngayon mga sangkay, patuloy po nilang pinag-aaralan ang mga ito. Ang mga bakas ng mga paa ng dinosaur, mga sangkay, ay sinasabing nasa 166 million years old na ang mga ito. Marami po mga teorya mga sangkay ang lumalabas patungkol po sa creation ng ating Panginoon na kinokonekta po dito sa mga dinosaur o kung papaano po sila namuhay sa ating planeta. Isa sa halimbawa po dito mga sangkay ay ang pagkakaiba daw ng Genesis chapter 1 at Genesis chapter 2. Kung babasahin po natin ito, sinasabi, sa verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. At ang verse 2, dito na nagkaroon po ng sinasabing gap. Ang teoryang ito ay pwede pong tawagin na gap theory na kinokonekta mga sangkay sa iba't ibang klase mga nag-exist na mga nilalang. Noong verse 1 at kung papaano daw po ito nasira, noong verse 2, sinasabi po kasi sa Genesis chapter 1 verse 2, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. So kung papansinin daw po natin mga sangkay, magkaiba po ang verse 1 at verse 2 sa chapter 1 ng Book of Genesis. Sa unang part, sinabi po ng ating binasa na nilikha daw po ng Diyos ang langit at ang ating planeta. Posible daw mga sangkay na sa time na ito, nag-exist na po ang mga dinosaurs. At sa verse 2, naiba na po ang itsura ng ating mundo mga sangkay. Dito na daw, posible tumama sa mundo ang isang katakot-takot mga sangkay na pagkawasak ng mga dinosaur. Dahil sinasabi po ng Biblia, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. Kung pag-aaralan po natin sa science kung papaano nawala itong mga dinosaur, sinasabi po nila, mga sangkay, na ang dahilan kung papaano nabura sa ating mundo ang mga ito ay dahil daw po sa impact ng tumamang asteroid. Subalit mga sangkay, anuman ang katotohanan tungkol po dito, isa lamang po ang sinasabi ng Biblia sa Colossians chapter 1 verse 16 hanggang 17. For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things consist. Lahat ng mga bagay na ito mga sangkay na nakikita po natin sa kalawakan, mga bagay na nag-exist sa ating mundo, lahat ng iyan ay nilikha po ng nag-iisang Diyos. Ano po ang inyong komento? Mag-comment lamang po sa ibaba. Huwag niyo pong kalilimutan mga sangkay na i-subscribe yung ating YouTube channel.